kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Aminin man ng iba o hindi, pero ang ginagawang investigasyon sa Senado kaugnay sa PDEA leak ay hindi lamang nagbibigay ng masamang imahe sa Pangulo, kundi pati na rin sa mga taong malalapit sa kanya. Sa ika-4 na beses na hearing ay doon na lumabas ang plano ni Bato na posibleng ipatawag ang na-mention ni Picoy na pangalang Lam, na alam naman ng lahat na ito ay ang initials ng unang ginang na si Lisa Araneta Marcos. May 21, 2024, nagulat ang lahat ng biglang magbitiw sa posisyon na Senate President si Senator Mig Zubiri, na siya namang pinalitan ni Senator Chis Escudero. Sa lahat ng mga senador na nandoon, tanging si Bato ang makikita ang napaka-emosyonal. Kasing emosyonal ito noong ito'y umiyak rin sa Senado noong siya'y happy pa ng PNP. Yung buhay nila tapos i-accuse kami ng palisiya na gano'n. Masakit. Magpakamatay kami para sa inosente tao, hindi. Pakahirap naman sabihin nyo na palisi na malawak ang pagpatay. I am the PNP. Nandyan yung Lord. Nandyan si Lord. Nakikita, alam niya. I am willing to go back to Davao. Go home. Pag ma-prove yan, Your Honor. Masama yung sabihin mo gano'n eh. Sa pagbitiw ni Senador Zubiri bilang Senate President ay doon siya nagpakawala ng mga mahiwagang revelasyon. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. Ganun pa man, ay hindi na niya inisa-isa o tinumbok kung sino at kung ano nga talaga ang pinakadahilan kung bakit nagparaya itong magbitiw sa pagkapangulo ng Senado. Once again, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Hindi naman tumanggi pa ang kasalukuyang Senate President Chis Escudero na siya ang nagmaniobra sa pagkalap ng mga boto mula sa mga kapwa senador para pababain sa pwesto si Mig Zubiri. Ayon kay Escudero, hindi na siya nahirapang makumbinsi kaagad ang 12 mga senador para pumirma. 13 lang ang kakailanganin niyang pirma para makuha kagad ang panalo. Marami daw sa kanilang mga senador ang may mga hindi kumporme sa pamamalakad ni Mig Zubiri na siyang nagtulak sa kanya upang magpasa ng resolusyon para mapirmahan ng mga senador at mapalitan ng Senate President na si Mig Zubiri. Hindi na dinitalye pa ni Escudero kung ano ba ang mga sinasabi nilang disgusto sa leadership ni Mig Zubiri, pero ganun pa man ay kaagad siyang nakakalap ng 15 mga pirma. At isa na rito ay pirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Parang inipit sa gitna ng langit at lupa si Mig Zubiri nang kanyang malaman na ang senador na kanyang kinampihan at ipinaglaban kahit na marami na raw nagagalit sa kanya dahil sa hinayaan pa niyang magpatuloy ang kinukonsidera ng iba na palpak na investigasyon ni Bato kaugnay sa PDEA leak ay pumirma ng pabor para mapalitan siya. Ito ang gulat na gulat at halatang may sama ng loob na si Mig Zubiri nang siya'y ma-interview at sinabi ang kanyang nararamdaman. Sir, namin po ni Senator Bato de la Rosa na ano po, talagang pumirma siya dun sa... May we get your... Alam mo, I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the strangest. Talagang, kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako'y dumbfounded. Talagang hindi ko ma-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayaring yun. At least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yun. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. So nabanggit mo kahapon na ikakamukhin niya po na actually si Senator Bato. Magbabago ba yun? Ano yun? Nabanggit mo kagabi na dahil sa sinabi mo, loyalty niya, ikakampanya mo. Sa birthday ko sa Bukidnon, in front of 30,000 people, nakakat ko nga yung kamay niya eh. So, medyo masakit.
Masakit. Do you feel Okay bad? lang. It's okay because alam mo, bilang politician, ganun talaga ang buhay. Ang akin ko lang is, it's very surreal. Surreal talaga. Parang hindi ko maintindihan. Parang nasa twilight zone. Nagkausap po kayo kanina, sir. Nakausap ko siya, sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ko pa talaga mabigyan ng komento, ma-process. Hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Di ba? Parang, wow, ano pa yung hinakap mo sa Do you think he betrayed you, sir? And let the people decide. Thank you guys. Thank you, sir. Sa panig naman ni Bato ay parang wala lang ito. My commander, I'm so sorry. We lost the war. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gera para sa kanya. Kasi yung nakapirma ako before mag-start ang session, di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, ay talagang hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Among us three magkabats na PDP senators, Senator Bungo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with, ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan. Simulat sa poll, ay totoo nga ang kasabihan na wala nga talagang permanenteng kaibigan pagdating sa politika. Basta ka na lang iiwan kapag alanganin na ang iyong kalagayan o kapag hindi ka na mapapakinabangan. Nangyari na ito noon kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nang isa-isang tumiwalag ang mga pinagkakatiwalaan niyang mga tauhan. Ganon din kay Estrada nang ito'y mapatalsik. Kahit si dating Pangulong Duterte na nagkaroon ng napakaraming kakampi mula Senado hanggang Kongreso noong kalakasan ng kapangyarihan nito, pero ngayon ay isa na siya sa mga gustong ipatawag sa Kongreso para harapin ang ilang mga aligasyon laban sa kanya sa tinatawag nilang Gentleman's Agreement sa China. Ito rin ang nangyari ngayon kay Mig Zubiri. Ang mga inasahang kakampi sa Senado ay biglang tumalikod at bumoto pabor para siya ay patalsikin. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako'y dumbfounded. Talagang hindi ko ma-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayaring yun. Disorganized ba at palaging nababasag ang mga itlog sa inyong bahay? Dahil yan sa walang magandang mapaglagyan. Ito na ang solusyon dyan, kaibigan. Saktong egg dispenser, organisado at madaling itago. Mura lang ito, kaibigan. Kaya iwasan na ang mabasagan. Kumuha ka na nito. Mura lang yan. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Natural lang, napangalagaan rin ng ibang senador ang kanilang kandidatura. Ngayong papalapit na ang midterm election para masigurong may kakampi sila para sa kanilang pagtakbo. Alam naman ng lahat kung gaano kahirap manalo sa eleksyon kapag hindi ka nakasandal sa partido na malakas ang koneksyon. Sa pagkasibak ni Zubiri ngayon ay malamang sa malamang na matatapos na ang hearing sa PDEA leak at hindi na ito mapupursige pa. Isa na namang kasayangan sa pondo ng gobyerno ang inumpisahang hearing na wala naman palang mapapatunguhan. Ganun pa man, ay kahit papano ay nadurog na ang pangalan ng Pangulo na isinangkot sa paggamit ng iligal na bisyo. Sa panig naman ni Morales, ay wala namang mapuntahan ng kanyang pagsiwalat kapag tuluyan ng malusaw ang nasabing kaso. Palagi na lang drama ang nangyayari sa politika sa ating bansa, habang ang korupsyon at kahirapan ay patuloy nating nararamdaman. Ikaw, pabor ka ba sa takbo ng politika sa ating bansa? To Bato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. Kung
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.